nagkakala sa paanyayang ganito. Sa bahay ni Yahweh ay pumasok tayo. Halina't pumasok sa bahay ni Yahweh. Taglay ang dalangin at galak sa puso. Ako'y nagkakala sa paanyayang ganito. Sa bahay ni Yahweh ay pumasok tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating ginugunita ang pagkamartir ni San Juan Bautista. Tayo din ay kinaanyayahang mag-alay ng ating buhay sa Diyos para sa ating mga minamahal. Madali lang magbigay ng buhay. Pero ang mahirap ay yung mabuhay ka para sa iba, para sa Diyos, araw-araw. It is so easy to give yourself as a sacrifice one time. But what is more difficult is when you live in faithfulness. It is when you try to live in goodness. It is when you try to love others daily, always, consistently. Yan po yung paanyaya sa atin. Kung gusto mo talagang mag-alay sa Diyos, huwag lang minsan. Sana palagian. Minin natin na minsan tayo'y nawawala ng gana na magpakabuti dahil kinukumpara natin ang ating sarili sa iba. Nasabi natin na buti pa yung mga magnanakaw, buti pa yung mga gumagawa ng hindi tama, sila pang pinagpapala. Na kapatid, huwag mong isipin yan. Maaaring sa tingin mo, sa nakikita ng mata mo, sila'y maswerte. Pero merong hindi nakikita ang iyong mata. May nangyayari sa loob ng puso, sa kalooban ng taong gumagawa ng hindi tama. Sat focus ka lang, manatili ka dyan sa iyong buhay. At pag ikaw ay tapat, pag ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi ka lang niya bibigyan ng pagpapala na sandali lang. Ikaw ay bibigyan niya ng buhay walang hanggan. Sa napakaraming beses na kung saan mas pinili natin ang mali kaysa sa tama, sa mga pagkakataon na kung saan hindi tayo naging tapat sa Diyos. Tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang kanyang awa para minsan pa tayo makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Awan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin.
Sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, buktong laanan, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, Anak na Ama. Ikaw na nagais ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo sa kaluwalhatian ng Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo sa pagkasilang at pagkamatay, ang iyong anak ay pangunahan ni San Juan Bautista, ang kanyang pagpapakasakit para sa matapat mong katotohanan at ang kanyang pagsisikap na sundin ang loob mong makatarungan, ay amin nawang dibdibang mapanindigan sa pananalig sa iyong aral. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, magpakatatag ka, humayo ka, at sabihin mo sa kanila ang lahat ng inuutos ko. Huwag kang matakot sa kanila. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias, ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lungsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pader na tangso. Hindi ka nila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Sa iyo, huwag mo akong pabayaan, mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin,
sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang move ko at ligtas na kakandungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y paglaban. Sa kukunang mababangis, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw po pupuriin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay, maghapon kong ipahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon sinasampit ang gawa mong hinangan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bahid, pagkat may kakamting langit. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangan niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't pinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ng anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian, kung ito ang hihilingin niya. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista. Sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay niyo sa akin. Ngayon din, sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista, sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga.
Kaagad niyang inutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Nilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Binigay naman yon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Mga kapatid, hindi ko po alam kung natanong nyo na rin, bakit kung sino pa ang mabuti, siya bang nahihirapan? Mabait ka naman, pero ikaw pa ang inaapi. Tapat kang asawa, pero ikaw pa ang niloko. Nagtatrabaho kang marangal, pero yung mandaraya, parang mas mabilis pa ang pag-asenso. Hindi ka nangungurakot, pero yung kumukuha ng pera ng bayan, parang mas maganda pa ang buhay niya kaysa sa'yo. Naglilingkod ka naman sa Diyos, pero sunod-sunod ang problema niyo sa pamilya. Samantalang yung gumagawa ng mali, parang okay naman ang buhay niya. Wala siyang sakit, mukhang masaya siya. Kaya minsan, napapatanong ang iba sa atin, Lord, sulit ba talaga ang pagiging mabuti? Kung ang mabuti ay pinahihirapan at ang masama naman ang umuunlad, bakit kailangan pa nating magpakabait? Bakit kailangan pa nating magpakabuti? At kung meron mang santo na pwede pong pagtanungan tungkol dito, siya po ang santo na ating pinagdiriwang ngayon, si San Juan Bautista. Isipin niyo po ito, mga kapatid. Nagpakabanal siya. Namuhay siya sa disyerto. Nanalangin siya. Nag-ayuno siya. Pinangaral niya ang katotohanan ng mabuting balita at hinanda niya ang daan para sa ating Panginoong Heso Kristo. Pero ano ang naging reward niya? Pinakulong siya. At pagkatapos, pinugutan pa siya ng ulo. Samantalang si Haring Herodes na nakiapid sa asawa ng kapatid niya, meron siyang palasyo, meron siyang handaan, marami siyang pagkain, meron siyang alak, may kapangyarihan siya. Di ba? Parang napaka-unfair ng Diyos. Pero totoo naman unfair ang Diyos. Pero magpasalamat tayo dahil unfair ang Diyos. Kasi isipin niyo po, kung fair ang Diyos, di dapat tayong lahat nasa impyerno na. Pasalamat tayo, hindi fair ang Diyos. Kasi binabasbasan ka pa rin niya kahit na hindi ka karapat-dapat. Hindi fair ang Diyos kasi hindi ka niya agad hinuhusgahan. Kaya huwag mo din agad husgahan ang kasalukuyan mong kalagayan. Kapag nakita mo sinusunog ng magsasaka yung tanim niya, baka akalain mo pinapatay niya ang kanyang mga tanim na halaman. Hindi po. Isa pong method yan, isang paraan yan ng mga magsasaka para mapatay nila yung mga peste. Hindi naman po parusa yung pag-i-injection sa bata. Di po ba? Maaaring sa isang sanggol, sa isang maliit na bata, kapag siya ay tinutusok ng injection, kala niya sinasaktan siya. Hindi. Yung injection na yon, kahit na masakit, ay protection. Huwag nating isipin na ang tagumpay dito sa mundo ay agad blessing na. At para gumaan ang ating pakiramdam, tandaan po natin itong mga aral mula kay San Juan. Kung bakit sulit pa rin ang pagiging mabuti kahit na may kahirapan. Unang-una, magpakabait ka para hindi masira ang pagkatao mo. Tandaan, ang pinakakayamanan ng ating buhay ay isang malinis at mabuting kaluluwa. Hindi lang po isang pitakang puno ng pera ang pagpapala. Ang isang mabuting kaluluwa, yan ay isang pagpapala, blessing, kabutihan galing sa Diyos. Mayroon kasi tayong maling expectation tungkol po sa kabutihan. Akala natin kapag mabait ka, hindi ka na masasaktan. Kapag faithful ka, hindi ka iiwan. Kapag honest ka, yayaman ka agad. Kapag nagsisimba ka, iniisip ng iba sa atin, hindi magkakasakit ang pamilya nila. Kapag paladasal ka, walang masamang mangyayari sa iyo. Pero isipin niyo po, balikan niyo ang ating mga ebanghelyo. Walang pinangakong ganyan si Jesus.
Hindi sinabi ng Panginoon kailanman, follow me and everything will be easy. Ang turo ni Jesus, take up your cross and follow me. Oo, mahirap at masakit ang krus. Pero ito naman ang hagdanan papunta sa langit. Tingnan niyo po si San Juan Bautista. Mabuti siya, pero nakulong siya. Pero kahit na nakulong ang katawan ni San Juan Bautista, malaya pa rin ang kanyang konsensya. Samantalang si Haring Herodes, malaya nga ang kanyang katawan, meron siyang palasyo, meron siyang kapangyarihan, pero bihag siya ng takot, ng kasalanan, at ng opinyon ng ibang tao. Kaya ang tanong, sino talaga sa kanilang dalawa ang nakakulong? Si San Juan ba na nasa selda pero malinis ang kanyang konsensya? O si Haring Herodes na nasa palasyo pero may problema naman ang kanyang kaluluwa? Kaya nga po mga kapatid, tandaan niyo po, may mga taong nakatira sa maliit na bahay pero mahimbing naman ang kanilang tulog. Merong mga tao nakatira naman sa mansyon pero magulo ang kanilang kaisipan, ang kanilang mga relasyon. Meron po mga empleyado, maliit nga ang kanilang sweldo, pero ang sarap nilang kumain. At meron naman taong maraming pera, pero stress dahil sa kanilang pagsisinungaling. Sino talaga ang mas mayaman? Sino talaga ang payapa at mas masaya? Di ba? Yung taong walang dumi ang kanyang kaluluwa. Sabi po napakaganda ni San Juan Crisostomo, ang taong nabubuhay sa kasalanan ay taong nasusulog na ang kanyang kaluluwa habang buhay pa siya dito sa mundo. Isipin niyo po ito, kung nakasuot ka ng maganda, malinis na uniforme, papasok ka sa iyong trabaho, merong nakatapon ng kanyang soft drinks o pagkain sa iyo. Ano ang gagawin mo? Oo, magagalit ka, maiinis ka. Pero, hindi mo naman sasabihin na, dahil dinumihan mo ako, dudumihan ko din ang damit mo. Di ba hindi natin gagawin ito? Huhupa din ang galit natin. Kasi alam natin at nauunawaan natin, aksidente lang ang pangyayari. Hindi po ba? Pero minsan, spiritually, may problema tayo. Ito ang ginagawa natin. Niloko ako ng aking asawa, lolokohin ko din siya. Gaganti ako. Sinisiraan ako, sisiraan ko din sila. Nangungurakot sila, kukuha din ako. Demonyo sila sa akin. Mas malaki akong demonyo sa kanila. Kapatid, huwag mong hayaang ang kasamaan ng ibang tao ang magdesisyon kung anong klaseng tao ka magiging. Hindi mo man kontrolado kung anong putik na ibabato ng ibang tao sa iyo. Pero kontrolado mo palagi kung maglulublob ka sa putik kasama ng ibang tao. Ang mga yumayaman, gumaganda ang buhay dahil po sa kasamaan. Mukha lang silang masaya, pero sa loob, miserable talaga sila. Amen? Kung mabuti ang loob mo, kahit na nahihirapan ka, isipin mo, may pundasyon ka sa buhay na ito. Kaya kahit na dumaan anumang unos, dumaan anumang bagyo, mananatili ka pa rin nakatayo. Amen? Pangalawa, magpakabanal ka dahil ang panandali ang panalo ay hindi tunay na panalo. Huwag mong isipin, magwawagi hanggang huli ang masama. Ang gumagawa ng kasalanan, tawa now, iyak later. Palaging tinuturo yan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mga hindi nagiging tapat sa Kanya ay itatapon sa labas ng Kanyang kaharian. Oo, sa Ebanghelyo, mukha pong panalo si Haring Herodes. Pero kahit na napatay niya si San Juan Bautista, ginugulo pa rin daw siya ng kanyang konsensya. Nababagabag siya. Sabi nga niya, si Juan na pinugutan ko ng ulo, muling nabuhay. Patay na po si San Juan. Pero buhay pa rin si Juan sa isip ni Herodes. Napakagandang larawan po nito. Maaari mong patayin ang messenger, pero hindi mo mapapatay ang message. Maaari mong patahimikin ang nagsasalita, pero hindi ibig sabihin nagiging tama na ang mali. Para pong ang alarm clock, tumunog po ng alas 5 ng umaga, naiinis ka. Ano ang gagawin mo? Pipindutin mo yung snooze.
tumunog ulit, snooze ulit. Hanggang sobrang inis mo, paulit-ulit nag-i-snooze. Pinatay mo na yung alarm clock mo. Tahimik na. Pero ito ang tanong, dahil pinatay mo na ba yung alarm clock, nawawala na rin ba ang umaga? Hindi. Di po ba? Kapag pinatay mo na ba yung alarm clock mo, hindi na nagre-ring, hindi ka na ba malilate sa iyong trabaho? Di ba hindi? Ganon po ang ginawa ni Herodes. Si Juan, ang alarm ng kanyang konsensya. Ayaw niyang marinig, kaya pinatahimik niya ang alarm. Pero hindi ibig sabihin, tahimik na rin ang katotohanan. At nangyayari po yan ngayon sa ating kasalukuyan. Kapag pinupuna ang isang politiko, meron pa rin mga supporters na magtatanggol sa kanila. Kapag binabago mo ang maling sistema, kamubuhian ka ng ibang tao. Kapag kinukorek mo ang mali ng isang tao, pagsasabihan ka pa niya na nagmamayabang ka. Please, my dear friends, do not shoot the singer just because you do not like the song. You can silence the voice, but you can never silence the truth. Oo, mahirap at masakit magsabi ng totoo. Pero nagpapakatotoo ang malaya. Because as the gospel says, the truth shall set you free. Pangatlo po at kahuli-hulihan, magpakabanal ka pa rin dahil magwawagi ang mabuti laban sa masama bandang huli. Napansin niyo po ba, wala po tayong tinatayong rebulto o estatwa para sa mga diktador, para po sa mga mamamatay tao, para po sa mga magnanakaw, para po sa mga rapists, para sa mga masamang tao. Sinong inaalala natin hanggang ngayon? Ang mga bayani, ang mga santo, ang mga mabubuting tao. Tandaan niyo po yan, evil may win for a moment, but evil does not win in the end. Kung ang buhay natin hanggang libingan lang, masasabi nating lugi, talo si San Juan Bautista. Pero alam natin, dahil sa ating pananampalataya, may buhay walang hanggan. May eternal life. Kaya sino talaga ang panalo? Diba? Si San Juan Bautista? Tingnan niyo po, libo-libong taon na ang nakalipas. Si San Juan pa rin ang ating inaalala, pinararangalan. Kaya kung naniniwala ka sa Diyos, kung naniniwala ka may langit, huwag kang malungkot kung nahihirapan ka dahil nagpapakabuti ka lamang. Dahil may gantimpala pa rin ang mga nagpapakabanal. At may araw pa rin ang mga masamang tao. Mga kapatid, magdasal po tayo sa banal na misang ito. Natulungan tayo ni San Juan Bautista na umasa at manalig. Huwag nating husgahan ang buhay natin ayon sa hirap na ating nararanasan. Mas piliin pa rin nating maging mabuti, maging tapat, magmahal kahit na tayo'y may sakit, kahit na niloko ka, kahit na may utang ka, kahit na nahihirapan ka, kahit na natatakot ka, dahil tandaan mo, ang mga pinagpapala ng Diyos, ang mga binibigyan niya ng buhay walang hanggan, ay yung mga nagpapakabuti sa gitna ng paghihirap. At sabihin natin, hingin natin ang tulong at panalangin ni San Juan Bautista. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami ngayon hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Maraming nagpapatotoo sa kanilang pananampalataya sa pamagitan ng kanilang buhay dahil sa pagkabatid natin ng ating misyon sa mundo ay maging mga propeta. Manalangin tayo sa ating mapagmahal na Ama na gawin tayong tapat sa ating bukasyon, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan, naway may tapang natuparin ang kanyang propetikong misyon na ipahayag ang ebanghelyo ng walang takot o kompromiso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa pamahalahan, naway magkaroon ng budhing matatag na nakabatay sa katapatan at moralidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami.
ang ating pamayanan naway manindigan at magsalita para sa katarungan at dignidad ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos naming makapangyarihan, pinagpala mo kami ng pangaral at halimbawa ni San Juan Bautista. May alay nawa namin ng aming buhay sa paglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng aming pangangaral at buhay. Hinihiling namin ito sa panggitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin, alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin dawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ngayon ng mga alay, ipagkaloob mo ang tuwid na landas na pinangaral ni San Juan sa ilang, at sa dugo niyang dumanak ay matapang niyang tinatanak. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mo sa kanya'y manguna. Ang tagapagbinyag na si San Juan Bautista, sa lahat ng sinilang siya'y iyong tinangi. At sa ligaya ng maraming siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanya nang kinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta'y siya lang ang naghayag na narito ang kordero sa lahat pagliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap, na nagpabanal sa tubig at nag-utos magbinyag, na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa
kainasan. Hosana, Hosana sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal. Si San Juan Bautista na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin,
Inihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharihan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Isuyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Gabayan mo akong
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na pakikinabang, ngayong pinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan na tagapagbinyag na si San Juan. Pagkaloob mong sambahin namin ang inilalahad nitong buhay at ikagalak naming lalo ang pagganap nito araw-araw. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Hinanyayaan ko po kayo na ilagay ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga dibdib at sabay-sabay po nating dasalin the miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of the sick. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set me free. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch me now with your healing hands, for I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover me with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of my head to the soles of my feet. Cast out anything that should not be in me. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through my entire body to heal and to make new any disease areas, so that my body will function the way you created it to function. Touch also my mind and my emotion, even the deepest recesses of my heart. Saturate my entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw me ever closer to you every moment of my life. And Father, fill me with your Holy Spirit and empower me to do your works, so that my life will bring glory and honor to your holy name. I ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother, Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Padre Pio Petralcina, Pray for us. muli po, maraming salamat sa inyong lahat, lalong-lalo ng ating mga online mass goers sa palagi niyong pagsubaybay at pakikisa sa ating online mass, lalong-lalo na ang ating healing mass. Tandaan niyo po, kahit na mahirap, pagpatuloy mo ang pagiging tapat, piliin mo pa rin maging mabuti. Kahit na nakakaranas ka ng mga pagsubok o mga sakit, hindi ibig sabihin na nagtatagumpay, umuunlad ang mga makasalanan, na sila'y pinagpala na. Tandaan niyo po, ang demonyo, marunong ding magbigay ng kayamanan. Kung matatandaan niyo, di ba? Ang demonyo nangako na ipagkakaloob ang lahat ng kaharian, lahat ng kayamanan sa ating Panginoon kung sasamba lang ang ating Panginoon sa Kanya. Pero hindi ginawa ni Jesus ito. Hindi lumuhod ang ating Panginoon sa demonyo. Kasi pinapakita niya sa atin, meron pang mas mahalaga kaysa sa kayamanan. Amen? Meron pang mas mahalaga, mas importante kaysa sa isang buhay na mukhang masaya. Dahil ang tunay na masayang tao ay yung tao merong mabuting konsensya, mabuting kaluluwa. Amen? Yan ang unang-una. Huwag mong pagpapalit ang iyong konsensya, ang iyong kaluluwa para lang sa kayamanan, para lang sa kapangyarihan, para lang sa isang magandang buhay. Dahil pag may sira ang iyong kalooban, mas madali kang bumagsak. Pangalawa, tandaan niyo po, pag nanggaling sa masama ang iyong tagumpay, panandalian lang yan. Mabilis lang yang mawawala. Pero pag ikaw ay tapat sa Diyos, oo, may pagsubok,
hindi lang naman ikaw ang pagpapalain, pati ang mga susunod sa iyo, ang buong angkan mo. Mas nagtatagal ang pagpapala kung ikaw ay nagpapakabuti at tapat sa Diyos. At kahuli-hulihan, hindi mananalo bandang huli ang mga makasalanan. Ang mga nagwawagi bandang huli ay ang mga tapat, nagpapakabuti, nagpapakabanal. Kaya nga po, nakasulat, sabi po ni San Pablo, nasa bandang huli, katapusan ng karera natin, may naghihintay ng korona ng ligaya. Kung matatapos lang ang buhay natin dito sa mundo, sa kamatayan, maaaring lugi, talo, ang mga nagpapakabuti. Pero merong eternal life. Pero merong buhay walang hanggan. At sino ang mga pinararangalan? Sino mga tinatampok ng Diyos? Sino kinalulugod ng Diyos bandang huli? Yung mga naging tapat sa pagsunod sa kanyang kalooban kahit na sila'y nahirapan. Kaya sundan po natin ang halimbawa ni San Juan Bautista. Huwag mong husgahan yung buhay sa iyong mga paghihirap. Pero pakinggan mo palagi ang tinig ng Diyos. Siyang maggagabay sa iyo sa lahat ng mabuti. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Honor